Isang kakaibang kaso ng sabi niya, ang naganap sa isang paliparan sa Florida na uwi sa kaso ng battery laban sa veteranong flight attendant ng United Airlines. May body cam footage kami kung saan makikitang nagrereklamo ang isang babae mula sa ibang airline sa pulis. Inaakusahan ang lalaki ng hindi autorisadong paghawak, pagsasabi ng racist na salita at pagsunod sa kanya. Huwag mo akong hawakan, anong problema mo? Pero iba ang kwento ng di umano'y suspect. Hindi mo siya hinawakan sa balikat, tama ba? Hinawakan ko nga ang balikat niya sa bus. Sinabi niya ba sa'yo na huwag mo akong hawakan? Sinabi niya, nagsimula siyang sumigaw. Sabi ko, wala namang... Technical na pananakit yan para alam mo lang. Ipinapakita namin ang magkabilang panig at desisyon ng mga piskal. At kayo na ang magpasya kung tama ang pag-aresto o labis ang reaksyon. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ang araw ng trabaho para sa dalawang flight attendant mula sa magkaibang airline ay nagulo ngayong taon nang tumawag ang pulis dahil sa ulat ng isang alitan. At isa sa kanila ay kinasuhan ng kriminal na pananakit. Naganap ito sa Tampa International Airport noong Marso 8, 2025 at sangkot sina Askia Beaumier, babaeng ticketing agent ng Cayman Airways, at Frederick Fleischman, 58 empleyado ng United Airlines. Tumugon ang mga pulis ng Tampa para kunin ang panig ni Beaumier, kasama ang isa pang empleyado ng Cayman na sumuporta at nagkwento sa mga pulis sa nakita niya nang bumaba ang kasamahan mula sa shuttle ng empleyado ng paliparan. Paano na nga ba nagsimula ang lahat? Sige, kausap ko nun sa telepono ang tito ko at tinawagan niya ako. Oh, ang boses mo. Isang ingay? May ingay. Sabi ko, sige, lalabas na ako. Nakikipag-usap pa rin ako sa tito ko, tapos lumapit siya sa akin. Parang, Isara mo ang bibig mo. Sinabihan kanyang tumahimik. Sabi ko, racist ka. Bakit mo ako inuutusan? Tapos sabi niya, naririnig kita. Medyo barok ang English niya kasi Francis siya magsalita. Sa Francis mo kinakausap ang tiyuhin mo. Sige. Sige. At pagkatapos, sinubukan niyang kunin ng badge mo? Sige. Sige, hinawakan niya ba talaga ng ganon? tama. Sabi ko, anong problema mo? Yeah. Katabi ko siya nun, tapos bigla siyang, Sige, tapos anong sinabi niya? Pagkatapos kanyang tapikin sa balikat, anong sinabi niya? huling araw ko na dito. Sige. Sisiguraduhin niyang matanggal ako sa trabaho. Sabi niya, huli na niyang araw doon, sisiguraduhin niyang siya. At kumukuha siya ng mga litrato at kumukuha ng mga video. Nakakita lahat ng hinawakan niya ako kahit sinabi kong huwag niya akong hawakan at tinanong ko ang problema niya. Sige. At sinundan niya ako hanggang sa... Matapos kanyang tapikin, sinabi mo ba sa kanya na tumigil at sumunod ba siya? Pagkatapos nun siya, Tumigil ba siya? Sige. Kaya nung sinabi mo sa kanya, tigilan mo ako, tumigil siya. Sige, so lahat ng paghawak at badge na yan, nangyari lahat yon bago mo siya sabihan na tumigil? Oh, sige. Nangyari yon sa hintuan ng bus nung paparating siya. Sa bus stop ba nangyari yun? Nung sinubukan niyang... Sige, yung paghipo ba ay sa loob ng bus nangyari? Oo, sige, sa bus nga. At hanggang saan kanya sinundan? Oo. Hanggang sa Marion ba? Sige, pumasok siya sa Marion sa opisina, tapos, sige. Ay. Kaya tinapik ka niya sa balikat at sinubukan kunin ng badge mo, may hinawakan pa ba siyang ibang parte ng katawan mo? Pagkasabi mong tumigil siya, tumigil nga, pero sinundan ka pa rin niya. Sige. at siya, tumigil na siya sa pananakit sa akin. Nasasaktan pa rin ako tulad nung sinundan niya ako sa Marion. Nakikita siya ng bawat ahente. Tinanong niya sila kung sila ba ang boss ko, sino ang boss ko, sino ang boss ko. Sige. Kaya tinatanong niya, Gusto niyang siguraduhin na ito na ang huling araw ko dito. Nakikipag-usap siya kay Tito sa telepono. Nagsasalita siya ng Frances. Hindi niya ito nagustuhan kaya tinapik niya sa balikat at sinabi sa kanya na tumigil na. Pagkatapos, nasa hintuan na sila ng bus. Sinubukan niyang abutin ang badge niya at sinabi niya sa kanya na tumigil. Doon siya tumigil.
Sige. Ipinakita ba niya kung paano siya tinapik nito? Paano ka talaga tinapik sa balikat? Malakas ba o banayad lang na tapik? Paano siya tumapik? Ganun lang. Malakas ba? Malambot o medyo matigas? Ganon. Ikaw ba? Sige. Walang sugat. Ngayon, sinisiguro ulit ng pulis kung nais talagang magsampa ng kaso ni Biomie at papanagutin si Fleischman sa pananakit. Mukhang pumapayag siya at ito ay isinulat sa isang handwritten na pahayag na kasama sa ulat ng pulis. Sinabi ng pulis sa mga babae na kakausapin muna nila si Fleischman at mga saksi bago malaman ang susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag kinausap na ng pulis ang taong yun, piloto man siya o hindi. Hindi ko alam ang sasabihin niya sa simula. Hindi ko pa alam ang laman ng video. Sana mapatunayan nito ang lahat ng sinabi niya kung mangyari yon. Kaya tinawagan nila ako. Sabi nila, may isang lalaki na sumusunod sa amin dito at ako naman, bakit anong nangyayari? Kasi kausap ko noon sa telepono ang aking vice president, kaya nung tumatawag siya, hindi ko masagot. At sa wakas, nung oras na yon, naglalakad na siya papasok sa pinto ng tinawagan nila ako. Sabi nila, hindi namin alam ang nangyayari pero naharang namin siya para makapasok pa rin siya at makababa ng hindi sinusundan sa opisina. Sabi ko, sige. Tapos pagdating niya doon, umiiyak siya. Sabi ko, tigilan mo ang pag-iyak para maintindihan kita. Kumalma ka para maikwento mo ang nangyari. Nagsimula siyang magkwento. Sabi ko, babalik tayo sa ticket counter, ikaw kukuha ng telepono. Kailangan mong matutong ipaglaban ang sarili mo at mananatili ako doon kasama ka. Kailangan mong ipaglaban at sabihin sa kanila, wala ako ron. Magaling siya. Susubukan naming hanapin siya kahit papaano malaman kung sino siya at pagkatapos kakausapin namin siya. Tama. Kumuha ng kwento mula sa magkabilang panig. Tama. Hindi ko pa nakakausap ang aliman sa mga saksi, pero base sa sinabi niya sa akin, parang ganun nga ang nangyari. Tama. Maliban na lang, gaya ng sinabi ko, maliban na lang kung may makuha tayong video at ibang-iba ito sa sinabi niya. Kung iba ang kwento ng ginong ito kaysa sa dati niyang sinabi, kailangan pa itong imbestigahan. Tama. Ma'am, kasama mo ba sila sa bus nung nangyari yun? Hindi. Hindi ako kasama. Sige. Ibig sabihin, narinig mo lang yung kwento? Hindi, naglalakad ako paakyat nung sinusundan niya siya. Nasa koridor ako sa Marriott. Sige. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa kung saan siya nagtatrabaho. Sige. Sige. Dahil hindi alam ng lahat kung saan pupunta. Sabi ko kahit ano pa ang kulay natin, igalang at tratuhin lang natin ang isa't isa ng may dignidad. Walang pakialam, basta may respeto ka sa akin at sa sarili ko, sapat na yon. Hindi natin kailangang magkasundo. Hindi naman natin kailangang magkapareho ng pananaw sa politika, pero kailangan nating magkasundo, di ba? At kung may nagtakda ng hangganan, hindi dapat sinasadya na lampasan ang hangganan na iyon. Tama. At kaya naman sa panig ko, walang iniiwan pagdating sa politika. Wala akong pakialam kung ano ang nakita mo sa CNN bago ka dumating dito. Hintayin mong makauwi ka bago mo pag-usapan yon. Hindi tayo mag-uusap ng politika dito pag welcome lang sa Cayman Airways at kung ano ang nangyayari sa kanila ang pag-uusapan. Parehong magulo noon at ngayon ang eleksyon nila. Kaya sabi ko sa kanila, pumunta lang tayo dito, tinitingnan lang natin ang tao. Hindi natin pwedeng isali ang politika dito, alam mo yon? May mga pasahero kami, gusto nilang pumunta dito at sabi ko, Ma'am, naiintindihan ko pero hindi namin pwedeng pagbigyan yan sa inyo. Narito ang isang interesting na bagay. Akala ng ilang saksi na si Fleischman ay piloto ng United Airlines, ngunit ayon sa pulis, isa siyang veteranong flight attendant na nagtatrabaho sa A-Gates. Hello po sir, ako si Officer Dasa at ito naman si Officer Tran. Sige. Alam niyo po ba kung bakit kami nandito? Hindi ko alam. Nandito tayo dahil sa isang nangyari sa bus. Hiniling ko sa babae na patayin ang kanyang telepono. Sa madaling salita, nag-ulat siya ng insidente ng pananakit sa bus. Pananakit? Kaya nga tayo nandito. Sinabihan ko siya na patayin ang telepono. Alam mo, may saksi rin kami mula sa ibang airline.
Gusto ko lang marinig ang version mo ng kwento. Nasa hintayan ako ng bus na sumisigaw siya sa telepono at sinabi ko, pwede mo bang patayin ang telepono mo? Tinawag niya akong rasista paulit-ulit. Minura niya ako gamit ang daliri niya, sinabi niya sa akin na magpakamatay ako. At sinabi ko, ang kailangan lang natin ay katahimikan sa silungan. Kailangan natin ng katahimikan sa bus, papunta tayo dito. Pupunta tayo sa terminal. Nakikita ko ang mga kasamahan niya sa trabaho na bumababa at binigay nila sa akin ang impormasyon ng boss niya dahil gusto kong magpadala ng isang bagay. Kasi hindi kami sumisigaw sa bus, wala kaming ginagawa at Mukhang nangyari ito, nagsimula ito bago pa ang bus at pagkatapos ay habang nasa bus. nagsimula ito sa shelter, tapos sa bus, at pagkatapos ay papunta sa trabaho. Sinundan ko siya pababa papunta sa Marriott, papalapit ang mga kasamahan niya sa trabaho. 3 sa kanila ang huminto at nagsabi, oh, ito ang numero ng amo namin, meron ako ng sa amo. Kinuhaan ko ng screenshot si boss at sinabi ko na hindi natin kailangang sumigaw sa bus. Lahat naman pwedeng mag-earphones, lahat pwedeng mag-text. Dahil sumisigaw ka, sabi ko, huwag kang sumigaw. Lumingon ako at nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabi ko, pwede mo bang itigil? Yun lang ang nag-iisang beses na nahawakan ko siya. Kaya pagkatapos ninyong magpalitan ng salita, inabot mo ang badge niya at kinunan mo ito ng litrato? Parang hindi ko nakuha ng litrato yung badge niya. Meron kaming ilang saksi mula sa American Airlines na medyo iba ang kwento nila kumpara sa iyo. Hinawakan mo raw ang balikat niya. Hinawakan ko nga ang balikat niya sa bus. Sinabi ba niyang, huwag mo akong hawakan sa'yo pagkatapos? Sinabi niya. Nagsimula siyang sumigaw. Sabi ko, wala namang... Technical na pananakit yun para alam mo kapag hinawakan o sinaktan mo ang tao. Hindi ako nanakit. Nang walang pahintulot nila, sinasabi ko lang kung ano ang nakasaad sa batas ng Florida. Sige, sige. Kapag hinawakan or sinaktan mo ang isang tao at ayaw nilang mahawakan, ito ay tinatawag na battery. Sige, pero wala akong litrato ng kanyang identification sa cellphone ko. Sige. So ito ang aking telepono. Kinuha mo na ba ang identification? Hindi ko alam kung nahawakan ko man ang kanyang identification. Sige. Alam kong nahawakan ko ang balikat niya at sumigaw siya nung nakaupo. At hindi mo ba kinuha ang kanyang identifikasyon? Hindi ko maalala na nakuha ko ang kanyang identification. Hinawakan o tinapik mo ba ang balikat niya? Sabi ko, hindi natin kailangang makarinig ng kahit ano. Oh. Kailangan pa rin natin kunin ng video mula sa loob ng bus. So ang Litang Karibia ay, kasi ano ang naging dahilan kung bakit mo siya nahawakan? Malinaw na ayaw niyang mahawakan mo siya. Ayaw niyang mahawakan. Sige. Ito yun sa batas para sa isang batas, yun ay tinatawag na battery. Hinawakan ko siya, aaminin ko. Hindi mo siya sinaktan pero hinawakan mo siya at yun ay hindi ka nais-nais. Sige. At base sa batas, ito ay itinuturing na pananakit. Kaya ang gagawin ko ay kailangan kitang sumama sa akin. Actually, may identification ka ba dyan, sir? Oh, nakuha mo na yung United ko. Hindi, yung lisensya mo sa pag-drive. Siyempre. Kaya si Fleischman ay mukhang kalmado sa buong pakikipag-ugnayan niya sa mga pulis. Nagpapakita ng kaunting pagkalito tungkol sa mga paratang laban sa kanya, pero sa kabuuan ay mukhang chill lang siya sa lahat ng nangyayari. Hindi ako papasok sa trabaho. Yun ba ang sinasabi mo? Hanggat kinakailangan para... Depende kung gaano katagal ang kailangan para... Sige, kasi dapat nasa eroplano na ako ngayon. Oo nga. Aalis ang eroplano ng alas 12, tama ba? So ito ay... Ikaw ay ikukulong. Sige. Oh, kaya hindi ikukulong. Hindi ikukulong pero kailangan kong sumama sa kanila. Kaya pwede ka kabaliking. Nandito sa unang palapag ang opisina namin. Sige. Ano gagawin niya? Release on recognizance, ibig sabihin palalayain ka batay sa iyong record. Sige. Pagkatapos niyang punan ng mga papeles, bibigyan namin siya ng printout ng petsa ng pagdinig. Sige, hindi ko alam kung aabutin siya ng 20 or 30 minuto. Ayos lang. Hindi, kasi kailangan pang pumunta ng eroplano sa Denver. Sige. Asikasuhin namin yan. Sige mga pare. Papunta sa opisina ng paliparan, muling ipinaliwanag ng mga pulis sa 3 kung bakit krimen ang ginawa ni Fleischman. Sinuri rin namin ito. Sabi ng batas ng Florida, may kasong battery kapag sinadyang hipuin o saktan ang isang tao laban sa kanyang kagustuhan. Kung hindi siya nanakit o humipo, sana iniwan na lang namin yun. Ginawa ko.
Ginawa ko at tinapik ko ang balikat niya at sinabi ko, pwede mo bang itigil? Sa bus. Naiintindihan ko, malinaw na nagdulot ng matinding pagkabalisa ang buong sitwasyon sa kanya. Umiiyak siya pagdating namin doon. Siya ba ang nagreklamo? Oh, siya ang nagreklamo. Hindi ko alam. Akala ko iniimbestigahan ako. Hindi ka naman iniimbestigahan. Naghihintay lang ako para sa... Oo, naghihintay lang ako para sa mga papeles ko. Mas nababahala ako sa trabaho ko. Hindi ako nag-aalala para sa sarili ko. Nag-aalala ako tungkol sa trabaho ko dahil dito ito nangyari. Sinabi mo ba na huling araw mo na ngayon? Hindi. Hindi, yun ang narinig namin ngayon. Hindi ayokong ito na ang huling araw ko. So, ang sabi nila, sinabi mo raw na huling araw mo na ngayon at gusto mong matanggal sa trabaho. Sinabi mo ba sa kanya na ipapadeport siya ni Trump? Maaring sinabi ko nga. At pagkatapos, sinabi mo rin ba sa kanya tungkol sa kanyang accent at lahat ng yon? Hindi ko. Sinabi ko lang na kailangan ko lang na manahimik ka. Lumalabay ito hanggang... Lumala nga. Ito ang dahilan kung bakit lagi naming in-interview ang mga nandoon dahil patas kami. Hindi namin alam mo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Sabi niya, racist daw ako. Binabara niya ako at sabi ko, ate, nagsusuot ako ng kung ano-ano. Sabi ko, hindi ako racist. Lumaki ako sa Honolulu na ako lang ang puti. Kailangan mong tumigil. Ang kailangan lang namin ay tumigil ka. Huwag kang sumigaw sa bus. Huwag kang sumigaw sa hintuan ng bus. Magiging puno ng drama ang araw na ito dahil iyon ang mangyayari. Ilalagay ka ba nila sa ibang flight? Hindi, uwi na lang ako. Nagmamadali silang maghanap ng papalit sa posisyon ko na pupunta sa Denver at uuwi rin. Gaano ka nakatagal na financial advisor? 3 dekada na akong nagtrabaho. 30 taon na. Kinasuhan si Fleischman ng pananakit sa pamamagitan ng paghipo, isang misdemeanor, ngunit hindi siya inaresto. Itinakda ang pagharap niya sa korte sa Abril at ayon sa ulat ng pulisya, umamin siya sa petsa ng pagdinig, pumirma at nag-thumbprint sa affidavit. May mga bahagi ng ulat na tinakpan para sa privacy. Nagbibigay ito ng maikling buod ng sinabi o inangkin ni Biomie. Kaya ayon sa ulat, sabi ni Biomie, nasa employee parking lot siya, sa bus shelter 3, at kausap ang kanyang tiyuhin sa telepono. Si Biomie ay nagsasalita ng Pranses. Lumapit ang isang matandang puting lalaki na naka-uniforme ng United Airlines at sinabing nakakainis at istorbo ang kanyang boses. Ayon kay Biomie, ipinagpatuloy niya ang tawag sa telepono sa kanyang tiyuhin. Ngunit inabot ng lalaki ang kanyang badge holder na nakasabit sa lanyard sa harap niya upang kunan ito ng litrato. Nang tanungin ng pulisya si Fleischman, itinanggi niyang hinawakan niya ang kanyang lanyard. Sinabi niyang hiniling lang niyang maghinay-hinay at wala siyang intensyong makipagbangayan. Ayon sa ulat, sinabi ni Beaumier na patuloy siyang ininsulto ni Fleischman at pinagbantaan na mawawalan siya ng trabaho. Na-quote, papaalisin ka ni Trump. Pagdating ng bus, unang pumasok si Beaumier at umupo malapit sa dulo. Sumakay si Fleischman sa bus at umupo malapit kay Beaumier. Habang nasa bus, sinabi ni Beaumier na patuloy siyang binabanggit, inaalas ka at 2 beses tinapik ni Fleischman sa balikat. Sinabi ni Beaumier kay Fleischman na huwag siyang hawakan at sumunod ito. Sinabi ni Beaumier na hindi siya nasaktan sa mga pagtapik. Ano ang sinabi ng mga saksi sa pulis tungkol dito? Ayon sa ulat ng pulis, may isang lalaking nagngangalang Kermit Cortez. Napakagandang pangalan at ito ang sinabi niya. TP, ayon kay Cortez, nakita niyang nagtatalo sina Fleischman at Beaumier sa hintuan at sa loob ng bus. Hindi narinig ni Cortez ang usapan ng 2 panig. Ayon kay Cortez, umupo si Fleischman sa tabi ni Beaumier at nagpatuloy silang mag-usap. Napansin ni Cortez na nilagay ni Fleischman ang kamay sa balikat ni Beaumier na agad tinutulan ni Beaumier. Itinigil ni Fleischman ang paghawak kay Beaumier pero patuloy siyang nakipag-usap ng agresibo. Ipinayo ni Cortez na nakita niyang kinuna ni Fleischman ng litrato si Beaumier gamit ang kanyang telepono at sinundan ito habang bumababa sila ng bus sa Red Quad 1. Ayon sa pulis, balak sanang kunin ng mga pulis ang surveillance footage ng bus pero wala ang administrador na may access noon. Kahit bumalik ang mga pulis at sinuri ang surveillance para makuha ang tamang kwento, hindi natin alam eksakto ang ipinakita nito. Ang alam lang natin mula sa tala ng korte ng Hillsborough County noong Mayo,
Ibinasura ng taga-usig ang kaso at inutusan ng clerk na bawiin ang anumang natitirang warrant. Mga kopya sa kasong ito. Ayon sa ulat ng Tampa Police na abisuhan na ang United Airlines Corporate tungkol sa insidente. Hindi malinaw kung may anumang aksyon na ginawa laban sa sinumang sangkot. Pero sa kabila nito, may konklusyon pa rin. Yan lang ang mga balita namin para sa inyo ngayon dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Tulad ng dati, pakisubscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Sundan nyo ako sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Kita tayo ulit.